Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So, nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget. Kasi, andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di magtiis din tayong konti. Pero ma'am, kung hindi i-recommit sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, kung yun ang maging desisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level na i-address yung mga controversial provision ng budget? Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned, under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwian sa 2019 budget at kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na. Zero na nga yung operating expenses niya. Mapipid at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon,
talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang ganun na lang ang nangyayari. Ganun din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay.